Circulo of governance. I hate the circulo of governance. Sir, pakibigyan niyo po kami ng idea kung sino si Sir Red Llana. Si Red Llana po ay isang businessman. Ito po, matagal na rito naninirahan sa lungsod ng Antipolo. May asawa at 4 na anak. At salukuyan pong tumatakbo kandidato sa Kongreso dito sa ikalawang distrito ng Antipolo. Bakit naisipan niyo po, Sir, na lumaban ng bilang kongresista po? Naisipan ko pong lumaban bilang kongresista sa ikalawang distrito ng Antipolo. Una, yung sa panawagan na rin personal bilang taxpayer, ay gusto ko ng pagbabago. Dahil lagi na lamang ito ating iniisip, walang transparency, walang good governance. At bilang isang taxpayer, concerned citizen, gusto ko na makita kung saan ba napupunta talaga ang pondo at saan proyekto ginagamit ito. Pangalawa, bilang mamamayan, gusto ko ng pagbabago. Hindi magkakaroon ng pagbabago kapag walang leader na talagang may malasakit at pagmamahal sa bayan. At malasakit sa bayan, no? Ito yung napakagandang programa ninyo na nais ko lang pong suugan. Ano itong mga programa sa bayan, sir, na gusto niyong i-implement? Ang una-una po ay ang kalusugan. Gusto natin na talagang magkaroon ng maayos at tumpak na kalusugan, programa sa kalusugan. Kung yung pong para po sa kabatiran ng lahat ng aming lungsod ay mahigit 1 milyon na ang taong naninirahan, pero wala kami ditong DOH government hospital. Tertiary dapat modern. Bakit? Kaysa yung mga mamamayan ay kung saan-saan pang ospital dinadala. Pumipila ng matagal, inaabot ng umaga, kulang ang serbisyo sa kalusugan, walang laboratory, at mahal magpa-laboratory, may bayad pa. So inisip natin, ito ba yun laging mangyayari sa mga Antipoleños, lalo-lalo na ang pagpapagamot. Mahal po ang magpa-hospital. Totoo lang. Hindi kagaya natin, nakakariwasa paano yung ating mga kababayan na hindi nakakariwasa, mahirap at walang kaya na magpagamot. Pangalawa, yung edukasyon. Yung edukasyon ay susi yan para lalo tayong maging maganda ang ating kinabukasan. Plan ahead, plan our future. Kailangan madaming ma-develop na mga kabataan dito para pagdating ng panahon, sila ay may trabaho. Kailangan mga mag-aral dito ay makatapos sa kolehiyo. Dahil ang hirap na kapag hindi ka tapos ng pag-aaral sa kolehiyo, ang hirap ng competition. The opportunity para sa mga kabataan na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Dahil sabi nga natin, mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Totoo. Pero paano kung naiiwan siya at hindi siya nakakakuha ng tamang edukasyon na inaasahan sa ating pamahalaan. Yes. Kaya magkaroon ng pamantasan ng lungsod ng Antipolo para sa gayon lahat ng kursong nandoon ay kaya kunin ng mga Antipoleños. Hindi na sila lalayo, hindi na sila mangungupahan, hindi na sila magmamasahe, at hindi na sila magbo-boarding house. Napalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang hirap ng kalagayan. Yun po ang ating hinihiling. Yun po ang ating ninanais at advokasya. Pangatlo po ay yung pong trabaho. Ang trabaho ay dapat ito ay nakatutulong, hindi nagiging kabigatan. Anong ibig sabihin? Kung eto lang, kung kulang ang iyong sahod, hindi magiging sapat sa iyong pamilya. Siyempre, pag hindi ka sapat sa pamilya mo, ang kinikita mo, aalis ka sa lugar na ito. Pwede kang mag-abroad o pumunta sa ibang bayan para doon manirahan, para doon magkaroon ng pagkakataon o opportunity. So, bakit hindi natin dalhin sa Antipolo? Bakit hindi natin taasan ng sweldo ng Antipolo na kagaya ng sa NCR, Manila rate? Kailangan na po yan. Parehas din naman nagtatrabaho. Parehas na proportion. Pero bakit mababa ang sweldo? Parehas na hirapan. Ang pinakamahirap dito at hindi parehas, kulang ang take-out ng mga Antipoleños. Kulang ang ibibigay na para sa pangangailangan.
ng mga mamamayan ng Antipolo. Dahil hindi sapat, nangungupahan. Marami po nangungupahan sa lungsod ng Antipolo. Dahil kulang sa pabahay. Ang pabahay na ito ang isang hangad ng mga Antipolo na noon pa man ay ating ipinaglalaban. Layunin ni Red Llaga na magkaroon sila ng tunay at dissenting pabahay na magiging kanila pagdating ng panahon, may pamamana nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga susunod na salinlahi. Dahil sa pabahay na yan, hindi sila magkakawat-awat. We preserve family. Yes. We value family. And how you solve the issue of na walang pabahay, kailangan masolusyon yan. Ang dami namang pamamaraan. Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, ang dami din. Ano yung pamamaraan? Mababang pabahay. Ano? Yung ating tinatawag na mortgage program, no, yung babayaran ng gobyerno at ibibigay pahulugan ngayon sa mga Antipolano. Sa gayon, yung dami ng walang bahay o tahanan mariresolba. Yun po. At magiging kanila. Nandito marami dito informal settler. So, ano pa yung pang-apat? Ito po yung tungkol po sa on-job training. Mga iba pang mga susulong natin na programa ay tungkol sa TESDA. Po, kasi paano nga yung isang mag-aral kung ayaw niya magtapos ng pag-aaral sa college, anong gagawin natin dyan? So, anong programa meron? Nandyan po ang TESDA, job training, ano po, at ito yung susulong natin ngayon, yung virtual assistant. Ano yung virtual assistant? Mga magagandang programa, kurso, na kahit out of school yun. Ano po? Pwede ka maging video editor, pwede ka maging graphic artist, pwede ka maging affiliate, content creator, na kung saan kahit nasa bahay ka, work from home, kikita ka sa iyong tahanan. Mababawasan ngayon ang may problema sa kawalan ng trabaho, no? May oras pa sa pamilya, no? Hindi pa malalayo sa kanyang pamilya. So yun ngayon ang iniisip natin. At siyempre yung social service, kailangan po yan. Yung sa mga PWD, senior citizen, na sabi nila na meron pension ng mga senior citizen pero hindi 100% na ibibigay. Kung halimbawa ay 2,000, nagiging 1,000 lang ang natatanggap. Meron po akong mga kinausap dyan na kinakat pa ang ibinibigay. Sabi ko, paano magiging makatuwiran yung programa na pagtulong sa mga senior citizen ay doon pa lang sa pagbibigay ng financial benefit o financial assistance, binabawasan mo pa, hindi magiging totoo yun. Ito'y panglalamang na ayaw natin na mangyari at ating inilalaban. Hindi natin to pananatilihin ang ganyang sistema dahil doon pa lang nandun ang corruption, no? Yung financial assistance, yung mga burial, hindi naman talaga nalalaman ng taong bayan kung magkano ang iniulat, kung magkano ang natanggap para sa burial assistance. Diba? Scholarship assistance, financial assistance sa mga kabataan, hindi. Ibig sabihin, walang transparency. Pag walang transparency, walang record, walang ulat, walang hindi alam na ang pondo, ayaw ipa-audit, at kung minsan ay hindi pinaalam sa publiko, may tinatago. At dahil sa tinatago na yan, nagkakaroon ka mismo ng matinding kasipan, saan na napunta po? Saan din na lang proyekto? Totoo. Yun po ang ating inilalaban. Transparency and good governance, isa sa mga sagot. Sabi ko nga po, pag tayong pinalan na maging congressman dito sa Ecology Distrito ng Antipolo, gagawa tayo ng isang transparency na pamamaraan. Ano yon? Maging online ang pagtingin, yung gagawa tayo ng isang website ng Kongreso para online ka, checkin mo magkano ang pondo, saan napunta ang pondo, magkano natin na saan ginastos. Okay.
At ang isa pa maganda doon, pag online, yung freedom of information, Tama. yung freedom to know kung ano nangyayari doon sa kalagayan, lalo-lalo na sa pananalapi, ay dapat yan maging hayag sa mga mamamayan. Yun po ang ating isa sa mga at yung traffic, ang traffic sa Antipolo, parang wala nang katapusan dahil dumadami ang tao. Dumadami ang tao, dumadami ang sasakyan, hindi nanganganak ang kalsada. Kaya ang sagot, long-term plan, elevated highway. Karoon na ng elevated highway, magastos, pero ganun na rin man, gagastos ka rin naman, magpuproyekto ka naman, at least 20 years hanggang 50 years, mapapakinabangan ng mga Antipoleños. At mensahe mo sa ikalawang distrito, kung nasa inyong pagkakataon po. Salamat. Ang mensahe ko sa ating mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo, sa Kongreso, magkaisa po tayo. Ito pong inilalaban ni Congressman Redillaga ay hindi lamang para sa sarili. Bilang mamamayan, bilang taxpayer, ito ay ating karapatan. Ngayon tayo ay harap sa eleksyon, special election sa District 2, sa Kongreso. Mahal ko kayo. Hinihingi natin ang inyong full support at tiwala. Try me as your congressman. Try me kung yung mga ipinangako natin ito hindi natin matutupad. Try me na bigyan nyo ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kongreso. At kung hindi ko magawa ito sa termino na ipinagkatiwala nyo, huwag nyo na akong iboto sa susunod na eleksyon. Try me! Para makita natin ang tunay na pagbabago. Yung difference ng pamamahala. Yung 21 years na namahala na halos kulang. At walang nakikitang maayos na proyekto, serbisyo ng pangangailangan ng tao. This is not for me. This fight is fight of all. This fight is fight for all Antipoleños. Hindi ko lang ito laban. Ito'y laban ng bawat kabataan, senior citizen, PWD, pregnant woman, solo parents, and all sectors. Toda. Mga at iba pa. Mga manggagawa, mga magsasaka. Laban natin lahat ito. Hindi ko lang ito laban. I will represent the Congress. The voice of the Congress. Ang boses natin, ang boses nyo ay magiging boses natin sa Kongreso. Malaya ang bawat Antipoleños na maging bahagi ng solusyon, ng development, at ng pagbabago sa Kongreso. Hindi magsisimula ang pagbabago kung mananatili tayo sa lumang sistema at mga tao na nasa paligid natin na dala pa rin ang lumang programa at sistema ng serbisyo. Hindi tayo magiging malaya. Hindi tayo magkakaroon ng pagbabago. Diyak yun. Kasi pag parehas pa rin ang dati, the same pa rin ang pamamahala. Circulo of governance. I hate the circle of governance. I hate corruption. Corruption kills Filipino dreams. Ang corruption, pinapatay nila yung pangarap natin. Lahat ng aspeto ng mamamayang Pilipino, lalo ang taga-Antipolo, pinapatayan. Hindi ka naging malinaw sa iyong pamamahala, hindi mo inilatag ang totoo. It is a betrayal of public trust. This is a betrayal of people trust. Kaya, against ako sa corruption. Yun po, ang ating mensahe. Mga kababayan ko, ikalawang distrito ng Antipolo, alam ko na nakikinig kayo ngayon. Alam ko na nakatutok kayo ngayon sa programang ito. Mahal ko kayo. At ang laban na ito ay laban natin lahat. Hindi tayo susuko. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin nakakamtan ang tunay na pagbabago sa lungsod ng Antipolo sa Kongreso. Salamat.